So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, talagang iba din po ang energy. Talagang malaman po ang bawat banat, ang bawat tirada, ang bawat binibitawang salita ni former Senator and Attorney Leila de Lima. Dito nga po guys sa mga DDS na kung saan ngayon itong mga DDS na to, kiniklaim nila na sila daw po ang panibagong opposition. Talaga nga namang nag-init sa galit itong si former Senator and Attorney Leila de Lima dahil hindi naman po pagiging opposition ang ginagawa nitong mga DDS na to. Bagkus nagiging opposition lamang po sila dahil ang nangyari po ay nagkaroon ng away-away to the point na hindi nasunod ang gusto nitong mga DDLs na to. Kung kaya't yung kanilang pag-oppose ay hindi po batay po sa para sa bayan, kundi yung pag-oppose nila ay batay po sa pansariling interest. Kung ako nga po, 'di ba? Ninakaw na nga nila yung PDP laban dito kay Coco Pimentel, pati ba naman yung word na opposition na originally na nanggaling dito po sa Liberal Party, abay aagawin pa nila ngayon. Kaya nga sino ang hindi magagalit doon dahil iba po yung pagiging opposition sa totoo lang. Kung ako tatanungin nyo, iba po yung pagiging opposition ng Liberals Party dito po sa pagiging opposition ng mga DDS. Kasi itong Liberals Party na to, umu-oppose, batay lamang po sa nakikita talaga nilang mali, sa maling pamamalakad. Itong mga DDS na to, nag-u-oppose, batay lamang po sa kanilang mga personal at mga pansariling interest lamang. So ngayon nga po guys, meron din pong tirada at banat dyan itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. So ngayon, ito kasi yung katanungan. How can they be considered a true and genuine opposition? Yan po guys yung question na ibinato kay Leila de Lima. So ngayon nga po guys, ang sagot naman po ni Attorney Leila de Lima, how can they be considered a true, genuine opposition? Pag sinabing opposition ka, ikaw yung tunay na alternative to the status quo. Dapat meron kang pinapakitang track record na maganda. Exactly. Dapat meron ka talagang pinapakita sa sambayanan na meron kang sariling vision. Kasi guys, wala po yan sa mga DDS, yung mga vision na yan. Dahil sa kanila, kung ano sa palagay nila yung tama, yun po yung kanilang ipopursue kahit mali. Wala pong pinapatunguhan ang message ng buong mga DDLs. Diba? Anyway, not unlike dito sa originally na opposition talaga. Kasi yung pagiging opposition ng mga dilawan ng Liberal Party nakabase po guys sa mga ginagawang pamamalakad ng gobyerno. Hindi po nakabase dahil lamang po sa mga hindi sila napagbigyan, sa kanilang mga personal at mga pansariling interest. Yung pagiging opposition ng Liberals Party nakabatay po guys para sa ating bayan, interest ng ating bayan at hindi po interest ng kanya-kanya at bawat sarili lamang. Anyway, pasensyahan nyo na guys kung medyo pause ako, pero today nagtitake na naman ako ulit ng salabat kasi naki-join po tayo guys dito nga po sa isang concert ni Sarah G sa Northern Samar. Nandoon po tayo kagabi. Humihiyaw, sumisigaw, umiinom ng mga malalamig. Ito ngayon ang resulta. Paos na naman tayo. Anyway, sabi dito guys, anong track ang ipapakita sa atin ng Duterte-led administration? Nasaan yung good governance nila? Wala silang record of good governance. Exactly, tama. Dahil unang-una, kilala yung pangalan nila sa pagiging corrupt di umano. Pangalawa, kilala ang pangalan nila sa pagiging nagpapakatuta
sa China. Pangatlo, kilala ang pangalan nila sa pagiging mamamatay tao. So, kailangan, if you are a truly, and if you have a genuine heart to be the opposition, dapat maganda yung track record mo. Ganun yun. Diba? Anyway, sabi pa dito, kaya lang naman naging opposition sila ngayon dahil sa nakita nila na initsipwire sila ng Marcos camp. So, it's all about self-preservation naman. Hindi base sa prinsipyo. Tumpak. Tama. Tama po, guys. Kaya itong Duterte camp na to, ang ginagawa nila, naninira na lang. 'Di ba? Dahil hindi na pagbigyan sa confidential funds, ang ginagawa nila, naninira na lang. Nanihila sila ng kapwa nila pababa. Yun yung ginagawa nila para mai-uplift nila yung kanilang sarili. Tama ba tayo mga minamahal? Alam nyo talagang dapat ng kabahan itong mga itong Duterte camps kasi unti-unti na silang nabibisto. Unti-unti nang nabubulgar ang kanilang pagkatao. Kung kaya't ngayon, ito yung nangyayari guys. 'Di ba? Nabulgar na itong si Sara Duterte ay hindi naman pala magandang leader. Nakabase lang sa kanyang mga spokesperson, sa kanyang mga nauutusan. Walang sariling desisyon. Ito namang sila Digong, nalaman natin na grabe yung HAK, grabe yung corruption, grabe yung mga anomalya during their term. So ang akala kasi nila guys, forever sila in power. Kasi ngayon guys, itong ating itong ating BBM administration, itong administrasyon ni President Marcos, wala pong kinikilingan yan. Okay, sabihin na lang natin, may mataas ka na ranggo. Pero kung mali ang ginawa mo, mali ka. May pananagutan ka. Yun. 'Di ba? Yun yung hindi nila matanggap ngayon. Dahil alam ng mga Duterte na mali sila. So ngayon na tinabla sila, 'di ba? Ni PBBM, ang ginagawa nila, naninira na lang sila. Hinihila nila si President Marcos pailalim sa pamamagitan ng mga issue. Yun po yun. Yun din ba yung napapansin nyo? Mga minamahal, kaya wala talaga kayong maaasahan dito sa mga pagpanggap na DDS kuno na opposition, wala naman po silang ibang ginawa, kundi ang manira, i-preserve ang mga sariling interest para dito sa ating bayan. Hindi po yung para sa bayan na interest nila, kundi mga sariling interest. Yung pwede nilang makamkam, pwede nilang makuha dito sa ating bayan. Yun po yun guys.